Praise God. So, ang ating pag-aaralan sa araw na ito mga kapatid ay napamagatan po na prayer life. So, bago tayo magsimula mga kapatid na talakayin ang ating topiko na ito mga kapatid, maaari bang buksan natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 5 o Matthew chapter 6 verse 5 mga kapatid hanggang 15. So, dito po natin itutuon ang ating pag-aaralan. O dito po mga kapatid, tayo sa sentro sa Matthew chapter 6 verse 5 to 15. So, ang ating tema mga kapatid ay napamagatan pong prayer life. So, sa mga nananalangin mga kapatid, ito po ang pinakamabisa na ating gagawin sapagkat ito po ay ang tinuturo sa atin kung paano po ba mamuhay sa pananalangin. So, verse 5 ng chapter 6 of the book of Matthew, ang sabi sa wikang Tagalog mga kapatid, at pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag nga kayo gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihan ka. At sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. 8. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipagpatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. 13. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyon ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. 14. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. Last verse. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. So, yan po mga kapatid ang nakasulat dito sa Matthew chapter 6 verse 5 to 15. So, sabi dito mga kapatid, how to pray or teach me to pray. So, ito po mga kapatid yung itinuro ng ating Panginoon sa pananalangin, o yung tinatawag natin the Lord's Prayer. So, sinasabi dito, do's and don'ts to pray and do. Mga dapat at hindi dapat ipanalangin at gawin. So, meron palang mga dapat at hindi dapat gawin sa oras ng pananalangin, mga kapatid. So, ang ating topiko nga mga kapatid, prayer life.
ang buhay natin sa pananalangin. So may mga tao mga kapatid na sinasabi nila hindi sila marunong manalangin. At may mga tao na mga kapatid na akala nila tama ang pamamaraan nila sa pananalangin. Kaya dito mga kapatid, dito po natin mapag-aaralan kung ano po ang tama at hindi tama at dapat at hindi dapat gawin sa pananalangin. So sabi dito mga kapatid, ito yung mga wag nating gagawin. Una, yung wag nating gagawin sa pananalangin po. Ang sinasabi dito sa verse 5, don't pray like hypocrites. So wag tayong manalangin gaya ng mga hipokrito. Yung mga banal-banalang panalangin mga kapatid. Na mas gusto raw nilang manalangin na sila ay kitang-kita ng mga tao. Yung mapagpaimbabaw. Yung lagi nila mga kapatid, sinasabi na sila ay prayerful. Yung bagang pakitang taong pananalangin. Na they are one to pray in the crowd. Gustong-gusto nilang manalangin pag nandun sila sa mga maraming tao. Para lang maipakita nila o may pahayag nila na sila daw ay prayerful. So, napapansin nyo ba yung mga kapatid? May nakikitaan ba tayong ganyan? Sa panahon natin ngayon mga kapatid, alam nyo ba, marami ako nakikitang ganyan. Na talagang they are proud to speak or to say, to introduce mga kapatid na sila ay prayerful. But the truth mga kapatid ay hindi naman talaga sila prayerful. Hello? Di ba mga kapatid? At ang sabi doon mga kapatid, kapag ganito ang ginagawa ninyo, ay inyo nang natatanggap ang gantimpalang para sa inyo. So, mali po ang ganong pamamaraan o nakasanayan ng pananalangin. Na yung mga kapatid na mapagpaimbabaw. Hello? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Nasusundan nyo ba ako? So, yan po mga kapatid na talagang nilalagay pa nila sa kanilang titulo na sila ay mapagpanalanginin mga kapatid. Pero mali po ang ganong pamamaraan ng pananalangin na yung tinatawag natin na masyado kang hipokrito. So, basahin natin maigi mga kapatid na nakasulat dito sa Matthew chapter 6 verse 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila ay mga kita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ay ganti. So, kung papansinin natin maigi mga kapatid, talagang gustong-gusto nila mga kapatid na tinatawag sila o nakikita sila mga kapatid sa crowd. Pero pag wala nang nakakakita sa kanila mga kapatid, ay hindi na sila marunong manalangin. So wag naman nawa ganon mga kapatid na saka lang natin gustong manalangin na kapag may nakakakita sa atin. For example mga kapatid, saka lang sila marunong mag-devotion kapag maraming tao. Hello? Yung baga parang saka lang nila gusto mag-devotion pag may mga gawaing malalaki. Pag may mga conference. Pag may mga tinatawag natin na seminar. Na lalo na kung may mga seminar o conference natin ay tumatagal ng ilang araw. Ilang gabi. At saka lang sila nagde-devotion na. Nalangin mga kapatid, pag may mga taong makakarinig, makakakita. Even though mga kapatid, hindi naman natin sila sabi na lahat. O hindi naman natin, sabihin na lang natin, pera de los buenos mga kapatid. Pero kung titingnan po natin,
ang buhay mo ba doon sa sinasabing seminar, doon sa sinasabing conference ba, ganun din ba ang buhay mo pag ikaw ay nasa tahanan nyo na? So, pansin nyo yung mga kapatid, ibig sabihin, kung ano ang init mo doon sa conference, sa mga gawain mga kapatid, sa mga seminar, na pag uwi mo sa inyong bahay, ganun din kainit. Kung gaano ka ka-showy doon, dapat ganun ka rin ka-showy pag doon ka sa bahay. Yan po yung tinutukoy dito mga kapatid. Yan po yung pinupuntos dito eh. Hello? Di ba mga kapatid? O sabihin natin, nakakahiya kasi sa kapitbahay eh. What is your signature? Ano ba yung talaga signature natin bilang isang apostolikong pananampalataya sa pamamaraan ng pananalangin, mga kapatid? Di ba? Tayo po ay hayagan. Hindi po tayo, for I am not ashamed nga mga kapatid, hindi natin kailangan ikahiya kung ano ba talaga tayo. Pero hindi ko ibig sabihin mga kapatid na kinakailangan mo talaga rin sumigaw-sigaw o ano. Yung tamang pamamaraan mo mga kapatid. Ako mga kapag ako manalangin, silent type po ako. Pero may mga panahon din na hindi po talaga, may mga panahon din na malakas din ang hikbit ko mga kapatid sa panalangin. Kaya ang tinutukoy ko lang po rito mga kapatid, huwag yung maging pabago-bago ang style mo. O yung tinatawag natin na huwag maging pakitang tao na lang yung style ng pananalangin mo. Amen ba? Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. So yun po yung tinatawag dito. Huwag tayong maging hipokrito mga kapatid. Huwag tayong maging parang artista na nag-arte-artehan lang mga kapatid sa pananalangin. Hello? Huwag tayong maging artista mga kapatid na minemorize, scripted ang kanilang mga panalangin. Yun po yung mga tinatawag na hipokrito mga kapatid eh. Ang galing manalangin, maganda manalangin, pero sa katotohanan doon, scripted siya. Hindi na galing sa puso. Hello? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Kaya kung mananalangin po tayo mga kapatid, mas maganda yung taus-pusong pananalangin. Huwag yung mapagpaimbabaw. Hipokrito. Yung hipokrito kasi mga kapatid, tinatawag nyo parang artista eh. Di ba? Nag-arte-artehan. Huwag po nawang ganun mga kapatid. Mas maganda yung galing talaga sa ating puso ang ating pananalangin. Hello? Sunod mga kapatid na don't o huwag nating gagawin, don't use vain repetition. So sabi nito mga kapatid, huwag daw tayong gumamit ng mga walang kabuluhang pananalangin na paulit-ulit. Hello? So, napakaliwanag po rito mga kapatid na huwag po tayong manalangin yung pamamaraan ng paulit-ulit. Na sabi rito na akala nila ay sila ay pakikinggan. Sige, basahin natin mga kapatid sa verse 7 ng Matthew chapter 6. Sabi rito, at sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Hello? So, Biblia po ang nagsasabi mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi nito mga kapatid, na huwag tayong magsidalangin ng mga walang silbing paulit-ulit. Hello? Malaya po kayo magtanong mga kapatid. Kaya kung manalangin po tayo mga kapatid, huwag yung paulit-ulit, huwag yung scripted. Huwag yung minememorize mo na lang. Alam niyo kung naalala ko nung high school ako, hindi naman natin masabi na napakagaling ko sa panalangin. Pero, alam niyo ba, mayroong isang teacher namin na high school ako mga kapatid, nagpagawa sa akin ng prayer. Script talaga mga kapatid. Maaari bang igawan mo ako ng prayer
Mr. Ancheta, sabi sa akin mga kapatid, sabi ko, ang turo sa amin wag scripted eh. Kaya sinabi ko sa kanya, ma'am, mas maganda kung ang prayer natin ay galing sa puso. Sabi niya naman, kinakabahan kasi ako eh. Kaya ang ginawa ko mga kapatid, binigyan ko na lang siya ng pattern. How to pray mga kapatid. At yung ginagamit natin na acts mga kapatid, yung tinatawag na adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Yun na lang in-explain ko sa kanya mga kapatid. At naging maganda naman ang kanyang pananalangin mga kapatid nung siya ay nag-opening prayer. So, hindi ibig sabihin mga kapatid na may alam tayo at may nag-request sa atin ng prayer mga kapatid na igawaan natin sila. Hindi po siya maganda eh. Although sabihin natin na maganda pakinggan ang prayer, pero wala siyang walang feelings. Hindi mo mararamdaman yung presensya ng Panginoon. Dahil nga, minememorize niya eh. Kaya, kung meron mang magpagawa sa atin ng prayer, much better, teach them how to pray. Para mawala yung nervous nila, para mawala yung tinatawag na kaba. Kasi, hindi ka naman aalukin na mag-opening prayer o ano kung ikaw ay mayroong stage 5. Nakikita nila, kaya mo. Kaya ang kinakailangan lang gawa ko, magkaroon tayo ng encouragement. Lakas ng loob, mga kapatid. We need to have a confidence. So, how we gain the confidence, kinakailangan po na alam natin yung tamang pamamaraan ng pananalangin. Kaya ito po yung pinag-aaralan natin, yung prayer life, mga kapatid. So, sa madaling sabi mga kapatid, wag na po natin gagamitin yung panalangin na paulit-ulit. O kaya yung minememorize mo na lang. O kaya yung scripted na lang mga kapatid. Kasi, hindi po talaga siya maganda. For example po mga kapatid example natin. Meron kang mangliligaw. Hello? Meron kang mangliligaw mga kapatid. Pinadalhan ka ng sulat. Nung unang basa mo, maganda siya basahin. Pero kung araw-araw na pinapadala mong sulat sa kanya, ay yun at yun pa rin mga kapatid, magsasawa ka, di ba? Hello? Di ba? Magsasawa ka eh. Ang nakasulat doon, good morning, have a nice day. Be careful. Bukas, good morning, have a nice day, be careful. Sunod na araw, good morning, be careful. Di ba? Paulit-ulit, araw-araw na gano'n na lang mga kapatid na naririnig mo. Kaya sabi natin, umaga, tanghali, hapon, gano'n na lang. Di ba magsasawa ka mga kahit gaano mo siya kamahal? Kasi nga, ang labas nun parang hindi na galing sa puso eh. Memorize na lang. Kaya mas maganda mga kapatid kung tayo ay mananalangin, hintuan na natin, tigilan na natin mga kapatid yung panalangin na paulit-ulit na wala namang kabuluhan. So, sunod mga kapatid, sabi dito, be not yet therefore like unto them. Huwag tayong maging gaya nila. Huwag tayong maging gaya ng panalangin mga kapatid na tinatawag natin na hipokrito mga kapatid at yung repetition mga kapatid. Huwag po tayong maging gaya nila. Na yung panalangin nila ay arte-artehan na lang at yung panalangin nila ay paulit-ulit na lang. So yan po ang itinuturo sa atin ng Biblia. Yan po ang tinuturo ng salita ng Diyos sa atin. Na huwag tayong maging gaya nila. Dahil ang mga ganong bagay natanggap na nila ang kanilang gantimpala at sila po ay nagsasayang na lamang ng oras. Amen ba mga kapatid? Palapangan natin ang Panginoon mga kapatid. So ito po ang kagandahan sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos mga kapatid. Dahil dito, tinuturuan po tayo kung ano ba yung dapat at hindi dapat. Kung anong tama at mali. Kasi meron na po tayong nakasanayan mga kapatid na pamamaraan ng pananalangin na yun palang nakasanayan natin ay hindi na tugma sa kalooban ng Panginoon. Kaya sinasabi nga mga kapatid sa Colossians na mag-ingat tayo
mga kapatid, sa gawa ng mundong ito. So, basahin natin mga Colossians chapter 2. Para mas malinaw mga kapatid kung ano sinasabi doon. Colossians chapter 2 verse 8. Yung mga may Biblia dyan mga kapatid, makipagbukas po kayo. Colossians chapter 2 verse 8. So sabi nito, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopya at walang kabuluhang pagdadaya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. So sa English, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiment of the world, and not after Christ. So napakalinaw dito mga kapatid na wag tayong paloloko. Wag tayong padadaya mga kapatid. Sa kalokohan, sa mga likong gawain ng mundong ito. Sa mga tradisyon na hindi na naaayon sa pakalooban ni Kristo. Hello? Sa mga katuruan ng mundong ito na hindi naman turo ni Kristo. So wag daw tayong aayon mga kapatid at wag tayong paloloko. At alam nyo ba mga kapatid, Satan was the great deceiver. Siya po ang tanyag na manglilinlang mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman niya tinalo si Adan at Eva sa pakikipagbaka sa pakikipaglaban. Hindi po. Tinalo niya lang si Eda at Adan mga kapatid sa pamamagitan ng pangloloko. Hello? Na-deceive sila mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo sa mga deceiver. Sa mga mapanglinglang mga kapatid. Hello? So, medyo mainit mga kapatid. Tuloy tayo mga kapatid. Sabi dito, dus. So, dapat nating gawin mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, in verse 6, sa chapter 6 ng Book of Matthew, dapat, sabi dito, pray to thy Father which in secret. Manalangin tayo sa ating Ama ng sikreto. So, sabi dito mga kapatid, at pagka kayo'y, dapat pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama ay nakakakita sa iyo o nakakakita sa lihim, ay gagantihan ka. So sabi nito mga kapatid, kung tayo po ay mananalangin, mas maigi yung pasikreto. Hello? Mas maigi mga kapatid yung nandoon ka sa loob ng iyong kwarto. Ang tinutukoy ito mga kapatid, manalangin tayo nang galing sa ating puso na may taimtim na paggalang at pagrespeto sa ating Ama sa langit. Mahirap na mga kapatid. Kung manalangin tayo mga kapatid ng punta ka doon sa plaza, tapos mag-praise the Lord, hallelujah ka doon mga kapatid, anong sasabihin nila sa'yo? Diba? So, magtataka sila. Pero kung crowd naman kayo, okay yun. Pero kung mag-isa ka lang mga kapatid, ay medyo questionable siya. So, yan po mga kapatid na sinasabi nito, kung tayo po ay manalangin, ang pinaka-punto po rito mga kapatid, ay manalangin tayong taus-puso. Yung walang pag-aalilangan sa gagawin ng Diyos. Kaya sinasabi dito, ito ang dapat nating gawin. At dumidepende po ito sa bawat lugar. Example mga kapatid, baka ma-misinterpret po natin ito. Baka mamaya, pag may mag-gaya sa inyo, Brad, sis,
Baka pwede mo na ipag-pray over yung food. Andali, papasok lang ako ng kwarto, doon ako magpe-pray. Hindi po yun ang ibig sabihin dito. No? Lalo, ito po ay tumutukoy sa pagdidevotion. Mga kapatid, ang sinasabi dito na magtago. Ito po yung tinatawag natin na, para bang tinatawag natin dito ay ito yung mga prayer warrior. Yung ilapat, yung ilak ang pinto at manalangin. Pero kung ikaw naman ay manalangin mga kapatid, make sure, mga kapatid, na alam ng mga kasama mo sa loob ng bahay na ikaw ay pupunta sa pananalangin. Bakit ko nasabi yung mga kapatid? Kasi na-experience namin ito. Meron po akong Bible study na matanda, mag-asawa sila mga kapatid. Sabi nung asawang lalaki, Pastor, akala ko kung ano nang nangyari sa asawa ko nung siya ay nalalangit. Kasi nga, nag-o-open na sila mga kapatid ng kwento. Sabi kasi nung nanay, mga kapatid, na Bible study natin, sabi, Pastor, dinistract ako ni Mister sa panalangin ko ng devotion. Sabi naman ng isa, Pastor, akala ko kasi kung ano nang nangyari, nakalak yung pinto, tapos hindi siya nagsasalita. So, distract siya, at yung isa naman, ang rason kung bakit niya na-distract, dahil sa hindi niya alam na nanalangin pala. So, kinakailangan naman mga kapatid, pagpapasok naman kayo sa devotion, ipaalam nyo rin po sa mga kasama sa loob ng bahay para hindi naman sila matakot. O bakit kayo umiiyak siya doon? O kaya, bakit kaya wala siyang imik doon? Di ba? So, much better, alam naman po ng mga kasama natin sa loob ng bahay. Na? So, yan po mga kapatid, yung pananalangin. At kung tayo po mga kapatid ay mananalangin, meron pong iniwan na pattern sa atin ng Panginoon kung paano po ang right way of prayer. Kaya mga kapatid, ito po yung tinatawag dito na the Lord's Prayer. Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi porket nag-iwan ng Panginoon ng the Lord's Prayer, yun na lang po ang ipapanalangin natin. Ang iniwan po sa atin ng Panginoon ay isa po itong pattern kung paano po manalangin ng dapat. Hello. Para bagang ano mga kapatid, parang recipe book lang siya. Itong iniwan sa atin ng Panginoon na the Lord's Prayer, ito po ay parang recipe book na hindi tama yung nakasulat doon, pero hindi ganun at ganun na lang ang gagawin mo lagi. For example mga kapatid, sabi doon sa recipe book, 3 gayat ng karneng baboy, 2 kutsarang soy, 1 kutsarang ganito, 1 kutsarang ganito. Ang papakainin mo, buong pamilya mo, kasya kaya yung 3 gayat na karne. Ibig sabihin, pattern lang po yun. Base lang po yun. Hindi po yun talaga ang tinatawag natin na ganun lang ang gagawin. Yun po ay pinaka-pattern. Parang ito po ang iniwan ng ating Panginoong Hesukristo sa atin na the Lord's Prayer. Isa po itong pattern. So, unang-una rito mga kapatid, na sinasabi dito sa verse 9, magsidalangin niya kayo ng ganito, Ama naming na nasa langit. Nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. So, kung titignan natin maigi mga kapatid, ang opening ng prayer ay ito adoration. Yung tinatawag natin mga kapatid na itataas mo ang Diyos. Pupurihin mo ang Diyos. So, when we go in prayer mga kapatid, first of all, we need to acknowledge and we need to adore Him o adore God mga kapatid. Kinakailangan natin ng tinatawag na adoration. Nakikilalanin mo o tinatawag dito mga kapatid na pupurihin natin ang Diyos. So sa verse 10 mga kapatid, honor the will of God. Na sinasabi rito mga kapatid, dumating nawa ang karihan mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kalooban ng Diyos mga kapatid. So, we need to honor what the will of God in us. Kasi may mga nanalangin mga kapatid na mali talaga yung term ng kanilang pananalangin na para bang susubukin pa nilang Panginoon. Pag binigay mo ito Panginoon, ganito ang gagawin ko. Wrong mga kapatid.
ang ganong motive. Mas maganda pa mga kapatid, gawin mo una. Tignan mo yung panalangin ni King Hezekiah mga kapatid. Lord, remember. Panginoon, alalahanin mo ang mga nagawa ko. Di ba? Hindi niya sinaalis ang Panginoon na, Lord, pag gagawin ko ang ganito, ibibigay mo sa akin yung ganito. Kasi minsan pag tayo manalangin, ganun eh. Para bang lumalabas yung will natin ang masusunod. Di ba? Dapat we need to acknowledge the will of God. Let your will be done, O God. Di ba? Kaya kung gusto mo talaga maghipagtipan sa Panginoon, gawin mo muna yung pangako mo sa Panginoon. Kumbaga, in other words, parang praying the price. Lord, magdodonate ako ng ganito sa church. Donate mo muna. Bago ibigay sa'yo ng Panginoon, yung inihingi mo. Para bang, naalala nyo ba yung pamamaraan natin sa seed faith? Di ba? Una tayo magbibigay sa Panginoon. Kumbaga, in other words, parang una tayo nagtanim at hihintay na lang natin yung bunga. Alam niyo mga kapatid, isa po kami ni Mrs. sa pinalad. Mga kapatid, nalaman namin patungkol sa seed faith na yan. At marami kaming testimony patungkol sa seed faith na yan mga kapatid. Pag ikaw po ay nagsi-seed faith, ewan ko ba, napunta tayo sa seed faith mga kapatid. Pero, ito na lang din, para maano na natin yung will of God nga mga kapatid. Na mas magandang unahin mo ang kalooban ng Panginoon and God will return. At sureball po ako doon mga kapatid. Kaya pag nasa prayer po tayo mga kapatid at may hinihingi ka sa Panginoon, magpakita ka ng kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Baka hindi mo pa hinihingi, bibigay na ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos ang pangangailangan natin eh. Kaya sabi doon, kung tayo manalangin ay ganito, dahil alam ng Diyos ang ating pangangailangan. In other words, mga kapatid, maging kaaya-aya tayo sa harapan ng Panginoon. So, huwag mo naman ipilit yung will mo. Kasi ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang Diyos, sabi doon, your will is not my will, and your ways is not my ways. Ang kalooban mo, hindi ko kalooban. Ang daan mo, hindi ko daan. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya mga kapatid, pag tayo po ay mananalangin, remember to choose the will of God first, mga kapatid. Kasi maraming nanalangin, nung ibinigay na ng Panginoon ang kanilang hinihingi, nakakalimutan na nila ang Diyos. Kaya huwag naman tayong ganun mga kapatid. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Verse 11, mga kapatid, sabi nito, ask for your daily needs. Humingi ka, hingin mo ang kailangan mo sa araw-araw. Verse 11, mga kapatid, sabi nito, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. Lord, supply our daily needs. Parang ganun mga kapatid ang ating dadalangin. So ano ba yung mga daily needs natin? Kung kaya mong isa-isahin, isa-isahin mo sa Panginoon. Hindi naman masama. Kasi alam ko naman sa araw-araw, iba-ibang pangailangan natin eh. Kung nanalangin ka ng bigas ngayon at meron na, bukas, hindi naman bigas ang panalangin mo eh. Di ba? So yun po yung tinatawag dito. Na pray to God our daily needs. So sunod mga kapatid, ito na. In verse 12, how you forgive those who have wronged you, the same forgiveness you will receive, mga kapatid. So kung paano mo papatawarin yung mga taong nakagawa ng mali sa'yo, ay ganun din ang matatanggap mong pagpapatawad. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa may utang sa amin. So, ito minsan mga kapatid dito nasusubok yung kung paano ba talaga tayo nagpapatawad sa mga nakakagawa ng mali sa atin. Ang sabi dito, kung paano mo patawarin ang nakagawa sa'yo, ay ganun din ang pagpapatawad ng Diyos sa atin.
Kaya kung biro-biro lang, kung laro-laro lang, ang ginagawa mong pagpapatawad, ganun din ang tatanggapin mong pagpapatawad sa'yo. So, kung titignan natin mga kapatid, ano pang silbi na magbibigay ka ng patawad? Kasi kung ano daw yung ginawa mo, yun din ang tatanggapin mo. 13. Acknowledge God in all time. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. So, kung hihingi tayo ng guidance, mga kapatid, nandiyan ang Diyos. Kaya pansin nyo mga kapatid, maraming dumarating sa atin na hindi natin nauunawaan. Pero okay lang yon. Kasi hindi naman hiningi ng Diyos na unawain natin siya. Ang hiningi ng Diyos ay ang magtiwala tayo sa Kanya. Kasi marami siyang ginagawa mga kapatid sa ating buhay na hindi natin nauunawaan. Hindi natin, kumbaga, nalalaman kung ano ba talagang ibig sabihin. Pero ang sinabi ng Panginoon, magtiwala lang tayo sa Kanya. At magpasalamat. Sabi nga doon, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, magtiwala lang tayo. Hindi naman natin kinakailangan mga kapatid na unawain lahat ang ginagawa ng Panginoon. Kasi kahit anong gawin natin, hindi natin masusukat ang karunungan ng Diyos. Hindi natin matatanto kung ano ba talaga ang Kanyang pinaggagawa mga kapatid. Dahil nga ang ways natin ay iba ang ways niya. Ang pamamaraan natin, iba ang pamamaraan niya. Salungat. In other words, parang salungat mga kapatid. Kung magkasalungat, hindi talaga magkakaunawaan. Pero isa lang naman ang sinabi ng Panginoon magtiwala lang tayo sa Kanya. Diba? Sabi doon, much better to put confidence unto God than to put confidence unto man. Much better to trust in the Lord than to trust unto man, or than to put confidence unto man. Sa Psalms 118 mga kapatid, di ba sinasabi doon na magtiwala tayo sa Diyos. Kaya lahat ng gagawin po natin mga kapatid ay kinakailangan isang gunin natin sa Diyos palagi. Dahil sa Diyos ang kapangyarihan, sa Diyos ang kaharian, at sa Diyos ang tinatawag na kaluwalhatian, magpakailanman. Kaya pag may dumarating sa ating problema, may dumarating sa ating pagsubok, at parang dumarating sa buhay natin na parang tinatamad na tayo magsimba, tinatamad na tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, mas lalo natin ipursige na lumapit at sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil dyan mo tatanggapin ang mga pagpapalang hindi mo maunawaan. Nasasabi na hindi mo deserve, pero ibibigay ng Diyos sa'yo. Alam niyo mga kapatid na the more na sinusubok tayo ng kalaban, ng kaaway, at pag napagtatagumpay natin ito, when we overcome it mga kapatid, meron pong pagpapala sa hinaharap niyan. Meron pong pagpapala na naghihintay sa atin. Kaya lalo lang tayo magtiwala sa Diyos. May dumarating sa atin bakit na pagsubok, may dumarating na mga suliranin. Yung sinasabi nito mga kapatid na ilayo mo kami sa gawa ng mga kaaway. Sabi nito mga kapatid na at huwag mo kami ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kahiraan. So, ito po mga kapatid, yung idalangin natin na we need the protection of God. Kinakailangan natin ang protection ng Diyos sa atin. So, paano natin matatanggap o paano natin mapapanatili ang protection ng Diyos? Kung tayo po ay mananatili sa Diyos. Palaparan natin ang Panginoon mga kapatid. Praise God. Kaya kung gusto mong mapanatili ang protection ng Diyos sa kalagitnaan ng iyong pagsubok, sa kalagitnaan ng iyong problema, manatili ka lamang sa kalooban ng Diyos.
At ang protection niya ay nandyan. Praise God. So verse 14 to 15. Sabi dito, to forgive is to forget. So, napakalinaw naman dito mga sinasabi na to forgive is to forget. So, kung ikaw ay magpapatawad, ikaw ay patatawarin din. Pero kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin papatawarin. So, naidugtong ito mga kawad dito para lang masatisfy ang ating kaisipan mga kapatid o para lang maunawaan natin maigi na kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang kalooban talaga ng Diyos sa atin ay mag-ibigan tayong lahat. Huwag nawa tayo magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Dahil lahat tayo mga kapatid ay biktima ng kasinungalingan ng dyablo. Lahat tayo mga kapatid ay natutokso. Kaya kinakailangan natin mga palawakin ang ating unawa, palawakin ang ating pag-ibig mga kapatid, upang hindi tayo, mga kapatid, magkamali sa bawat desisyon nating bibitawan. Sabi nga doon mga kapatid, bago ka magbitaw ng iyong opinion, tingnan mo muna ang sitwasyon, mga kapatid, upang hindi maging judgmental ang iyong opinion. So, yun yung mga kapatid Kinakailangan muna magmasid, magbantay, unawain mga kapatid yung mga nangyayari para hindi naman tayo hindi mahulog sa konklusyon natin ang pagiging judgmental. Amen ba mga kapatid? So yan po ang sinasabi dito, prayer life. So kung tayo po ay mananalangin mga kapatid, meron pong iniiwan na pattern ang Diyos sa atin. At wag nawa tayo maging gaya ng iba, mga kapatid, nagiging hipokrito, yung tinatawag na arte-artehan na lang, pa-style-style na lang ang kanilang pananalangin. At sabi dito, huwag din tayong gaya ng iba na paulit-ulit na lang ang kanilang pananalangin. So yan po mga kapatid ang tinuturo sa atin ng Biblia. At kung may katanungan po ang bawat isa sa atin, malaya pong tumayo.